Sa apat na magkakaibang anggulo, pinapanood ni Ricardo Mendoza ang kanyang asawa. Ang mamahaling opisina sa loob ng kanyang mansyon ay malamig at tahimik. Isang testamento sa kung paano niya pinapatakbo ang kanyang buhay at kumpanya. May kontrol, may distansya, at walang puwang para sa pagkakamali. Pero sa mga sandaling ito, ang CEO ng Mendoza Corp ay hindi isang business tycoon. Isa siyang ama na may mabigat na duda. At ang multi-screen setup sa harap niya ay hindi para sa stock market, kundi para sa mga kamera na palihim niyang ipinalagay sa sarili niyang pamamahay. Ang target niya, si Sofia Reyes, ang bagong yaya ng kanyang anak. May kung anong hindi tama sa babae. Masyadong perpekto, masyadong mahusay, at hindi naniniwala si Ricardo sa perfection. Sa monitor sa kaliwa, nakita niya si Sofia na matiyagang nakaupo sa sahig katabi ng kanyang 5 taong gulang na anak, si Mateo. Tinutulungan nito ang bata sa pagguhit. Ang ngangiti ni Sofia ay malumanay. Ang boses ay mahinahon. Sa mata ng iba, isa itong perpektong eksena. Sa mata ni Ricardo, isa itong palabas na kailangan niyang suriin. Isang magaling na aktres. Bulong ni Ricardo sa sarili. Ang mga daliri ay marahang nagtap sa makintab na lamesa. Ilang minuto pa siyang nanood. Naghahanap ng kahit anong mali. Isang pagnanakaw ng tingin. Isang salitang wala sa lugar. Isang kilos na magpapatunay sa kanyang hinala. Ngunit wala. Ang nakita lang niya ay ang klase ng atensyon na matagal na niyang hindi nakikita sa loob ng bahay na ito. Maya-maya, bumukas ang pinto ng sala. Pumasok ang kanyang asawa, si Isabela, na may dalang mga shopping bag. Ang postura nito ay elegante. Ang bawat galaw ay parang pinag-aralan. Lumapit si Mateo. Iwinawagayway ang kanyang drawing. Mommy! Mommy! Look! I drew our family. Mula sa screen, kitang-kita ni Ricardo ang pananabik sa mukha ng kanyang anak. Isang pananabik na biglang naglaho nang tignan lang ni Isabela ang papel nang walang interes. Ano yan? Malamig na tanong ni Isabela. Hindi man lang inaalis ang kanyang designer sunglasses. Huwag mong idikit sa damit ko yung Crayola mo. Ang pangit ng gawa mo. Para itong suntok sa sikmura ni Ricardo. Napahilig siya palapit sa monitor, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Kinuha ni Isabela ang papel mula sa kamay ni Mateo. Bahagya itong nilukot at ipinatong sa pinakamalapit na mesa. Wala akong panahon sa kalat. At ikaw, binalingan niya si Sofia. Siguraduhin mong hindi ako ginagambala ng bata kapag pagod ako. That's what I'm paying you for. Tumangulang si Sofia, walang imik na hinawakan sa balikat si Mateo at dinala palayo sa sala. Hindi inalis ni Ricardo ang tingin sa screen, pero hindi na niya tinitignan si Isabela o si Sofia. Ang atensyon niya ay nakatuon sa maliit na figura ng kanyang anak. Gamit ang mouse, nag-zoom in siya sa mukha ni Mateo. Walang emosyon, walang buhay. Nakatitig lang ito sa sahig. Ang mga maliliit na kamay ay nakakuyom sa kanyang tagiliran. Para itong isang manika na nawalan ng tali. Isang malamig na kaba ang gumapang sa dibdib ni Ricardo. Kailan pa naging ganito ang mga mata ng anak ko? Kailan pa siya natutong magtago ng sakit sa likod ng katahimikan? Isinara niya ang mga mata. Pilit na iwinaksi ang imahe. Ang plano niya ay bantayan si Sofia. Pero iba ang kanyang natuklasan. Isang katotohanan na mas masakit at mas malapit sa kanya. Dahil sa pagkabagabag, nagpasya siyang i-rewind ang footage mula kaninang umaga bago pa man umuwi si Isabela. Gusto niyang makita kung may iba pa siyang nakaligtaan. Mabilis na umikot ang mga eksena sa screen. At doon, bigla niyang pinindot ang pause. Isang eksena na tumagal lang ng 3 segundo. Si Sofia, nag-iisa sa sala. Maingat siyang lumingon sa paligid, tinitiyak na walang nakatingin. Mabilis niyang inilagay ang isang bagay
sa ilalim ng center table. Nag-zoom in si Ricardo. Hindi malinaw ang imahe, ngunit sigurado siya sa nakita niya. Isang maliit na itim na bagay, isang listening device, isang bug. Nawala ang pagkabigla niya sa ginawa ni Isabela. Napalitan ito ng bumabalik na hinala, mas matindi, mas malamig kaysa kanina. Ang babaeng nagpakita ng kabaitan sa kanyang anak ay siya ring babaeng naglalagay ng recording device sa kanyang pamamahay. Sino ka ba talaga, Sofia? At ano ang tunay mong pakay sa pamilya ko? Hinaplos ni Sofia ang buhok ni Mateo. Dahan-dahang inaayos ang kumot na bumabalot sa maliit nitong katawan. Mahimbing na ang tulog ng bata, payapa na ang mukha, malayo sa blangkong ekspresyon na laging nakapaskil dito kapag gising. Habang pinagmamasdan niya ang bata, isang pamilyar na kanta ang mahinang namutawi sa kanyang mga labi. Isang oyayi. Ang kantang iyon. Ang kantang kinakanta sa kanya ng sarili niyang ina. Sa mga gabing tanging sila lang dalawa ang magkasama sa maliit na silid sa likod ng isang malaking bahay na katulad nito. Isang pamilyar na kirot ang gumuhit sa kanyang puso. Kay Mateo, nakikita niya ang sarili niya. Isang batang naghahanap ng pagmamahal sa isang lugar kung saan ito ay ipinagkakait. At sa sarili niya, nakikita niya ang kanyang ina. Isang tagapagsilbi na handang gawin ang lahat para sa batang inaalagaan, kahit pa ang kapalit ay ang sariling kapakanan. Dahan-dahan siyang tumayo at lumabas ng kwarto, maingat na isinara ang pinto. Pagbaba niya sa hagdan, natanaw niya si Isabela sa sala. Nakaupo na parang isang reyna sa kanyang trono. Hawak ang isang kopita ng alak. Ang bango ng mamahalin nitong pabango ay tila laso na nakumakalat sa hangin. Tapos na! Tanong ni Isabela, hindi man lang siya tinitignan. Ang mga mata nito ay nakapako sa malaking TV screen. Opo, ma'am. Sagot ni Sofia. Pinapanatili ang kanyang boses na kalmado at magalang. Good. Siguraduhin mong hindi yan magigising. May importante akong bisita mamaya. Hindi na sumagot si Sofia. Naglakad siya papunta sa kusina para uminom ng tubig, pero ramdam niya ang mga mata ni Isabela na nakasunod sa bawat galaw niya. Isang pakiramdam na hindi na bago. Sa loob ng isang linggo niya sa mansyon, lagi siyang nakakaramdam na may mga matang nakamasid. Hindi lang ang mga mata ni Isabela, kundi isang bagay na mas malamig, mas mapanuri. Habang itinataktak niya ang tubig sa baso, saglit niyang itinaas ang kanyang tingin. Tumingala siya sa kisame, sa isang sulok kung saan nakalagay ang smoke detector. May maliit na itim na tuldok sa gitna nito. Isang tuldok na wala doon kahapon. Isang perpektong bilog na tila isang madilim na mata. Hindi siya nagkamali. Pinapanood siya ni Ricardo. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanya, pero kasabay nito ay ang pag-usbong ng determinasyon. Hindi ito ang oras para matakot. Kinagabihan, pagkatapos ng kanyang trabaho, mabilis siyang umuwi sa kanyang maliit na inuupahang kwarto sa kabilang bahagi ng syudad. Ang kwarto ay simple lang, kasalungat ng karangyaan sa mansyon ng mga Mendoza. Pero dito, malaya siya. Dito, ligtas ang kanyang mga sekreto. Binuksan niya ang isang luma at kahoy na baul sa ilalim ng kanyang kama. Mula sa loob, kinuha niya ang isang maliit na kahon na naglalaman ng mga natatanging alaala ng kanyang nakaraan. Sa ibabaw ng lahat ay isang kupas at lukot na litrato. Ang larawan ng dalawang babae at isang sanggol. Ang isang babae ay ang kanyang ina, si Elena. Payat ang pangangatawan, baka sa mukha ang pagod, pero ang mga mata ay puno ng pagmamahal habang karga ang sanggol. Siya. Ang babaeng katabi nito ay mas matikas, nakasuot ng magarang bestida. Ang buhok ay perpektong nakaayos. Ang mukha nito ay pamilyar. Ito ay ang yumaong ina ni Ricardo Mendoza. Ito ang tanging patunay ng kanyang pagkatao. Ang patunay na minsan, ang kanyang ina ay nagsilbi ng tapat sa pamilyang ito
bago sila itaboy na parang mga aso dahil sa isang kasalanang hindi niya ginawa. Ito ang apoy na alab sa kanyang loob. Hindi paghihiganti ang habol niya, kundi hustisya para sa isang batang tulad ni Mateo na hindi dapat maranasan ang sakit ng pagiging invisible. Pinakatitigan niya ang litrato, hinahaplos ang mukha ng kanyang ina. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa ibabaw ng kama. Isang tunog na halos magpatalon sa kanya sa gulat. Kinuha niya ito. Isang mensahe mula sa isang numerong hindi rehistrado. Binuksan niya ito. 2 pangungusap lang ang nakasulat, pero sapat na yon para manlamig ang kanyang mga kamay at bumilis ang tibok ng kanyang puso. Alam ko kung sino ka. Lumayo ka sa pamilyang yan kung gusto mo pang mabuhay. Hindi natulog si Ricardo ng gabing iyon. Ang imahe ng maliit na recording device sa ilalim ng mesa ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Kasabay ng blangkong mukha ng kanyang anak, 2 magkaibang palaisipan. Ang isa ay tungkol sa panlilinlang, ang isa ay tungkol sa sakit. At sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang magkaugnay ang 2. Hinintay niyang umakyat si Isabela sa kanilang silid. Hinintay niyang humimbing ang buong kabahayan. At nang ang tanging maririnig na lang ay ang ugong ng aircon, tahimik siyang bumaba pabalik sa sala. Lumuhod siya at kinapa ang ilalim ng center table. Doon, naramdaman ng kanyang mga daliri ang malamig at maliit na plastik. Kinuha niya ito. Ganoon na lang pala kaliit ang bagay na gumugulo sa isip niya. Bumalik siya sa kanyang opisina, isinara ang pinto at ikinonekta ang device sa kanyang laptop. Isang audio file lang ang laman. Pinindot niya ang play. Isinuot niya ang kanyang high-end headphones at ang mundo sa labas ay naglaho. Ang unang narinig niya ay kaluskos. Mga yapak. Ang boses ni Mateo. "Yaya, can we play?" "Of course, Mateo." Sagot ng pamilyar na boses ni Sofia, malambing at puno ng pasensya. Pinakinggan ni Ricardo ang kanilang usapan. Laro. Tawa. Mga tanong ng isang bata at mga sagot ng isang mapag-arugang tagapag-alaga. Kung ito lang ang basehan, iisipin niyang isang anghel si Sofia. Ngunit alam niyang may tinatago ito. Ilang minuto pa, narinig niya ang pagbukas ng pinto. Ang boses ni Isabela, matinis at walang pasensya. "Mateo, I told you not to play in the living room. Ang gulo-gulo." Narinig ni Ricardo ang biglang pagtahimik. "Pero Mami," nagsimulang mga tuwiran ng bata. "Walang pero-pero," putol ni Isabela. "Lagi mo na lang akong binibigyan ng sakit ng ulo. You're just like your father's side of the family. Walang pakinabang." Bawat salita ay parang isang patak ng asido na tumutulo sa pandinig ni Ricardo. Mas malinaw dito, mas direkta, mas masakit kaysa sa nakita niya sa video. At pagkatapos ay narinig niya ang mga salitang tuluyang dumurog sa kanyang puso. Ang boses ni Isabela, bumulong pero malinaw na malinaw sa recording, puno ng pagkasuklam. "Sana hindi ka nalang ipinanganak." Hinablot ni Ricardo ang headphones mula sa kanyang tenga. Nagsikip ang kanyang panga. Ang mga kamay niya ay naging kamao sa ibabaw ng lamesa. Ang hangin sa loob ng kwarto ay tila naubos. Hindi na niya kailangang marinig ang iba pa. Tumayo siya. Dala-dala ang isang galit na matagal na niyang hindi naramdaman. Naabutan niya si Isabela sa kanilang kwarto. Nag-aalis ng makeup sa harap ng salamin. "Anong sinabi mo kay Mateo kanina?" tanong ni Ricardo. Ang boses ay mababa at kontrolado, ngunit may pahiwatig ng panganib. Lumingon si Isabela. Nagulat. "Ano ang pinagsasabi mo? Kagigising ko lang." "Huwag kang magsinungaling sa akin, Isabela." Nakita ni Isabela ang determinasyon sa mga mata ng kanyang asawa. Biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. "Ricardo, ano ang problema? Bakit ka nagkakaganyan?" "Ang anak natin, Isabela. Ang trato mo sa kanya."
Inaalagaan ko siya. Depensa ni Isabela. Ang boses ay basag. Puno ng pinigil na hinanakit. Ginagawa ko ang lahat. Pero pagod na ako, Ricardo. Pagod na ako sa pagiging perpektong asawa at ina habang ikaw ay laging nasa opisina mo. Hinawakan niya ang kamay ni Ricardo. Mahal, yung bagong yaya. May sinabi ba siya sa'yo? Sinisiraan niya ba ako? Ricardo, naniniwala ako na may masama siyang balak. Sinusubukan niyang sirain ang pamilya natin. Ang galing. Napakagaling niyang umarte. Sa isang iglap, siya na ang biktima. Si Ricardo ang kontrabida at si Sofia ang masamang impluensya. Naguguluhan si Ricardo. Ang galit niya ay nagsimulang matabunan ng pagkalito. Nakita niya ang ebidensya. Narinig niya ang katotohanan. Pero ang babaeng nasa harap niya ngayon, umiiyak at nanghihingi ng tulong, ay ang babaeng pinakasalan niya. Isabela. Please, Ricardo. Pagmamakaawa nito, humahagulgol na ngayon. Alisin mo na siya. Bago pa niya tuluyang wasakin ang lahat ng meron tayo. Tumalikod si Ricardo. Hindi na makatingin sa asawa. May mali. May napakamali. Sa unang pagkakataon sa kanilang pagsasama, tiningnan niya si Isabela at hindi na niya ito kilala. Para siyang nanonood ng isang estranghero na gumanaganap sa isang papel na matagal na niyang pinaniniwalaan. Bumalik siya sa kanyang opisina. Iniwan si Isabelang umiiyak. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang mag-isip. Umupo siya sa harap ng kanyang mga monitor. Gulong-gulo pa rin. Upang ilayo ang isip sa nangyari, binuksan niya ang isa pang security footage. Ang kuha sa kusina kaninang umaga. Pinanood niya si Isabela habang naghahanda ito ng almusal. Isang pang-araw-araw na eksena. Normal. Pero may isang sandali na nakakuha ng kanyang atensyon. Pinanood niya itong magtimpla ng kanyang kape. Isang ritual na ginagawa nito para sa kanya tuwing umaga. Pagkatapos ilagay ang asukal, bigla itong tumalikod. Ang katawan nito ay nakaharang sa kamera. Saglit lang iyon, 2 segundo marahil. Pagharap nitong muli, kinuha nito ang kutsarita. At doon, napansin niya ang kakaiba. Ang paraan ng paghalo ni Isabela. Hindi ito ang karaniwang pag-ikot. May diin, may sinisigurado. Bago nito iabot, sa katulong ang tasa para dalhin sa kanya. Isang malamig at hindi maipaliwanag na pakiramdam ang biglang bumalot kay Ricardo. Isang pakiramdam na mas malala pa sa hinala, mas malalim pa sa galit. Ito ay takot. Kinabukasan, ang amoy ng kaping bagong timpla ay hindi na nagdulot ng aliw kay Ricardo. Ito ay naging amoy ng panganib. Pumasok si Isabela sa kanilang silid. Dala ang isang tasa sa isang maliit na tray. Isang ngasang ngiti sa kanyang mga labi. Ang ngiting dati ay nagbibigay init sa umaga ni Ricardo ay ngayon, parang isang maskara na gawa sa yelo. Good morning, mahal. Bati nito. Inilapag ang tasa sa kanyang bedside table. Your coffee? Salamat. Sagot ni Ricardo. Pinilit ngumiti. Kinuha niya ang tasa, ang kamay ay bahagyang nanginginig. Inangat niya ito sa kanyang labi. Nagkunwaring hihigop, ngunit wala ni isang patak na pumasok sa kanyang bibig. I have to take a quick shower, sabi niya. Maingat na ibinaba ang tasa. May maaga akong meeting. Tumango si Isabela at sa sandaling tumalikod ito para pumili ng damit, mabilis na dinala ni Ricardo ang tasa sa banyo at ikinulong ang pinto. Binuksan niya ang gripo ng shower sa pinakamalakas para takpan ang anumang ingay. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Tiningnan niya ang sarili sa salamin, ang mukha ng isang lalaking may kontrol sa lahat. Pero ngayon ay parang isang bilanggo sa sarili niyang tahanan. Itinapon niya ang halos lahat ng laman ng kape sa lababo. Mula sa kanyang first aid kit, kumuha siya ng isang maliit at malinis na bote para sa sample. Maingat niyang isinalin ang natirang kape dito. Isinara ng mahigpit
at itinago sa bulsa ng kanyang robe. Paglabas niya ng banyo, normal lang lahat. Ngunit para kay Ricardo, ang bawat sulok ng kanilang kwarto, ang bawat anino, ay tila nagbabantay. Sa opisina, imbes na sa kanyang mga papeles, ang una niyang ginawa ay isang tawag. Isang tawag sa isang private investigator na matagal na niyang pinagkakatiwalaan sa mga corporate dealings. "Tony, it's Ricardo Mendoza," sabi niya. Ang boses ay mababa at apurado. "I need you to investigate someone urgently." "Sir Ricardo, good morning. Sino po ito?" Nag-atubili si Ricardo ng isang segundo. "Her name is Sofia Reyes, the new nanny." "Noted, sir. Ano po ang kailangan niyong malaman?" "Everything," madiin na sabi ni Ricardo. "Family background, past employment, any criminal records, connections, lahat." "Masusunod po." Bago ibaba ni Tony ang tawag, huminga ng malalim si Ricardo. "And Tony, may isa pa." "Sino po, sir?" Ang mga salita ay tila bumara sa kanyang lalamunan. "My wife, Isabela Mendoza." Isang sandali ng katahimikan sa kabilang linya. "Sir, pati po si Ma'am Isabela?" Halata ang pagkabigla sa boses ng investigador. "Yes," matigas na sagot ni Ricardo. "Walang dapat makaalam nito, Tony. Tayo lang." Ang hapunan ng gabing iyon ay ang pinakamahabang hapunan sa buhay ni Ricardo. Nakaupo siya sa kabisera ng mesa, pinapanood si Isabela. Pinanood niya itong nangitian si Mateo, tulungan itong kumain. Isang perpektong ina sa paningin ng lahat. Pero ang nakikita ni Ricardo ay isang performance. Ang bawat ngiti, bawat haplos, ay tila kalkulado. Ang pagkain ay walang lasa sa kanyang panlasa. Habang nasa kalagitnaan sila ng pagkain, nag-vibrate ang cellphone ni Ricardo. Isang email mula kay Tony. Binuksan niya ito sa ilalim ng mesa. Preliminary report. Sofia Reyes. Subject's real name, Sofia De Leon, daughter of Elena De Leon, former head housemaid of the Mendoza household. Terminated 20 years ago. Nanlamig ang buong katawan ni Ricardo. Si Sofia De Leon, anak ni Aling Elena. Ang babaeng matagal nang nagsilbi sa kanyang ina. Naalala niya ang kwento. Pinaalis ito dahil sa bintang na pagnanakaw. Kaya pala siya pumasok sa bahay na ito. Ngunit para saan? Paghihiganti? O may iba pa? Pagkatapos ng hapunan, nagpaalam siyang matutulog na ng maaga. Ngunit sa kanyang opisina, ulit siya dumiretso. Naghihintay, nag-iisip. At dumating ang isa pang email. Ang email na kinatatakutan niya mula sa isang pribadong laboratorio na kaibigan niya ang may-ari. Subject: Urgent. Laboratory results for sample RXM drain. Nanginginig ang kanyang kamay habang binubuksan ang kalakip na file. Mga numero, mga technical terms na hindi niya maintindihan. Pero sa dulo ng ulat, may isang buod na nakasulat sa simpleng salita. Isang pangungusap na nagpabagsak sa kanyang mundo. Positive result for oleandrin compound, a rare cardiotoxic glycoside, odorless, colorless, and when administered in small, consistent doses over a long period, it is designed to slowly weaken the nervous and cardiovascular systems, mimicking symptoms of natural heart failure. Huminto sa pag-ikot ang mundo ni Ricardo. Kinukumpirma ng resulta na ikaw ay nilalason. Ang bawat araw sa loob ng mansyon ay parang paglalakad sa isang minahan. Ramdam ni Sofia ang pagbabago. Ang mga tingin ni Isabela ay mas matalim, ang mga ngiti ay mas mapanlait. Ang mensahe ng pagbabanta sa kanyang cellphone ay laging nasa likod ng kanyang isipan. Isang paalala na wala na siyang oras. Hindi na ito laro ng pagmamanman. Isa na itong laban para sa kaligtasan, hindi lang para sa kanya, kundi higit sa lahat para kay Mateo. Isang hapon, habang pinapatulog niya si Mateo para sa siesta, narinig niya ang boses ni Isabela
sa telepono mula sa kabilang kwarto. Ang pinto ay bahagyang nakaawang. Oo, sigurado ako, sabi ni Isabela sa kausap nito. Ang boses ay puno ng pagkasuklam. She's getting too comfortable. Kailangan na nating gumawa ng paraan para tuluyan siyang mawala. Nanigas si Sofia. Hindi niya narinig ang buong usapan, pero sapat na ang mga salitang yon para malaman niyang siya ang pinag-uusapan. Oras na. Hindi na siya pwedeng maghintay pa na si Ricardo ang unang kumilos. Kailangan niyang gumawa ng sarili niyang hakbang. Habang abala si Isabela sa pakikipag-usap, nakita ni Sofia ang pagkakataon. Niyakap niya si Mateo na natutulog. Huwag kang mag-alala. Bulong niya sa bata. Hindi kita pababayaan. Pangako. Nagdesisyon siya. Sa gabing iyon, kailangan niyang harapin si Ricardo. Kinagabihan, hinintay niyang manahimik ang buong bahay. Alam niya ang schedule ni Ricardo. Madalas itong nagtatrabaho sa opisina hanggang hating gabi. Iyon ang kanyang pagkakataon. Sa kanyang maliit na bag, inilagay niya ang 2 bagay na magpapatunay sa kanyang pagkatao. Ang kanyang birth certificate kung saan nakasulat ang pangalan ng kanyang ina at ang nag-iisang kupas na litrato nila. Dahan-dahan siyang naglakad sa madilim na pasilyo. Ang bawat anino ay tila may buhay. Ang bawat ugong ng hangin ay parang isang babala. Ang puso niya ay kumakarera, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng kanyang gagawin. Nakarating siya sa tapat ng pinto ng opisina ni Ricardo. Sarado, ngunit may siwang ng ilaw sa ilalim nito. Nariyan siya sa loob. Itinapat niya ang kanyang tenga sa pinto. Walang ingay. Sa halip na kumatok, dahan-dahan niyang pinihit ang siradura. Hindi ito nakalock. Isang maliit na hakbang at nasa loob na siya. Nakatalikod si Ricardo, nakaharap sa malaking bintana. Tila malalim ang iniisip. Hindi nito napansin ang kanyang pagpasok. Ito na ang pagkakataon. Mabilis ngunit tahimik siyang lumapit sa lamesa nito. Inilabas niya mula sa kanyang bag ang mga dokumento. Maingat niyang ipinatong ang birth certificate at ang lumang litrato sa ibabaw ng mga papeles nito. Sa ibabaw ng mga ito, inilagay niya ang isang maliit na papel na may sulat kamay. Hindi po ako ang kalaban ninyo. Tulungan niyo si Mateo. Pagkatapos ilapag ang mga ito, dahan-dahan siyang umatras, pabalik sa pinto. Mission accomplished. Naiparating na niya ang mensahe. Bahala na si Ricardo na pagdugtungin ang lahat. Ngunit pagpihit niya, bumukas ang pinto. Hindi si Ricardo, si Isabela. Nakatayo ito roon. Ang mga mata ay nag-aapoy sa tagumpay. Hawak nito ang kanyang cellphone. Ang kamera ay nakatutok mismo sa kanya. Isang ngisi ang gumuhit sa mga labi ni Isabela. Isang ngisi na puno ng lason at panunuya. Gotcha, sabi ni Isabela sa isang matamis ngunit nakakakilabot na boses. Trying to plant fake evidence to blackmail my husband. Ang tensyon sa loob ng opisina ay halos nahihipo, makapal at malamig. Si Sofia ay nanigas sa kanyang kinatatayuan, nakulong sa pagitan ng nakatalikod na si Ricardo at nang nagtatagumpay na si Isabela. Ang tunog ng pag-click ng kamera ng cellphone ni Isabela ay parang putok ng baril sa katahimikan. Anong ginagawa mo rito? Nauutal na tanong ni Sofia. Ako dapat ang magtanong niyan, sagot ni Isabela. Dahan-dahang naglakad palapit. Ang cellphone ay hindi inaalis sa pagkakataon sa kanya. Pagnanakaw ba ito? O baka naman extortion? Masyado kang naging kampante, Yaya. Sa wakas, lumingon si Ricardo. Naaalarma sa mga boses na narinig. Nakita niya ang eksena. Si Isabela. Parang isang mangangasong sinukol ang kanyang biktima. Si Sofia, maputla at hindi makagalaw. At sa ibabaw ng kanyang lamesa, ang mga ebidensyang hindi pa niya nakikita. Anong nangyayari dito? Tanong ni Ricardo. Ang boses ay matigas. Ngunit ang mga mata niya ay nagpapalipat-lipat mula sa 2 babae, sinusubukang unawain ang sitwasyon.
Ito mahal, sabi ni Isabela. Ang boses ay puno ng drama. Iwinawagay ang cellphone. Nahuli ko siya. Nagnanakaw ng mga dokumento sa lamesa mo at naglalagay ng kung ano-anong basura para siraan ako sa'yo. Lumapit si Isabela kay Ricardo. Ipinakita ang video na kuha niya. Tingnan mo. In the act. Sinasabi ko na sa'yo, Ricardo, may masamang balak ang babaeng yan. Pinanood ni Ricardo ang maikling video sa screen ng cellphone. Nakita niya ang likod ni Sofia na naglalagay ng mga papel sa kanyang lamesa. Iyon lang. Ngunit sa mata ni Isabela, iyon ay sapat na ebidensya. Binaling ni Ricardo ang tingin sa kanyang lamesa. Ang galit sa kanyang mukha ay dahan-dahang nawala. Napalitan ng isang bagay na mas malalim. Pagkilala. Kinuha niya ang litrato. Ang kanyang ina, mas bata, nakatayo sa tabi ng isang babaeng pamilyar, si Aling Elena. At ang birth certificate, Sofia de Leon. Lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang ulat ng investigador, ang pag-alis ni Aling Elena, ang pagdating ni Sofia, ang pagmamalasakit nito kay Mateo, at ang lason na dahan-dahang pumapatay sa kanya. Itinaas niya ang kanyang tingin mula sa mga papel, hindi kay Isabela, kundi kay Sofia. Nakita niya ang takot sa mga mata nito, ngunit sa likod ng takot, nakita niya ang desperasyon ng isang taong gustong protektahan ang isang bata. Ricardo, tumawag ka na ng pulis. Utos ni Isabela, hindi napapansin ang pagbabago sa ekspresyon ng kanyang asawa. Ipakulong natin ang babaeng yan. Hindi kumilos si Ricardo. Ibinaling niya ang kanyang tingin kay Isabela. Sa unang pagkakataon, tiningnan niya ito nang walang bahid ng pagmamahal o pagkalito. Ang nakita niya lang ay ang kasinungalingan, ang lason, ang babaeng sumisira sa kanyang anak at unti-unting pumapatay sa kanya. Manahimik ka, Isabela, sabi ni Ricardo. Ang boses ay sobrang lamig na kahit si Isabela ay natigilan. Binalingan niyang muli si Sofia. Ang lahat ng hinala niya sa dalaga ay naglaho na parang bula. Pinalitan ito ng isang biglaang pag-unawa. Iisang panig lang sila. Anong kailangan mo? Tanong ni Ricardo sa isang boses na halos pabulong, ngunit malinaw sa loob ng silid. Para mailigtas si Mateo? Natulala si Sofia. Hindi ito ang reaksyong inaasahan niya. Ngunit si Isabela, nang marinig ang mga salitang iyon, ay natanto ang isang bagay na mas malala. Nawalan na siya ng kontrol. Ang lalaking minanipula niya sa loob ng maraming taon ay hindi na naniniwala sa kanya. Ang kanyang perpektong mundo ay nagsisimulang gumuho. At sa desperasyon, ginamit niya ang kanyang huling alas. Fine! Sigaw niya, ang boses ay nagiging matinis sa galit at takot. Gusto mong protektahan siya? Sige! Paano kung tawagan ko ang media ngayon din at sabihin sa kanila na ang dakilang si Ricardo Mendoza ay may relasyon sa yaya ng sarili niyang anak? Ang banta ni Isabela ay hindi lang salita. Bago pa man makasagot si Ricardo, mabilis nang kumilos ang kanyang asawa. Ang pagiging biktima ay biglang napalitan ng isang mapanganib na bagsik. Hinablot niya ang isang letter opener mula sa lamesa ni Ricardo. Huwag kang lalapit! Sigaw niya. Itinutok ito kay Sofia. Ngunit ang mga mata niya ay nakapako kay Ricardo. Akala mo mananalo ka? Akala mo kaya mo akong talunin sa sarili kong pamamahay? Isabela, ibaba mo yan. Mahinahon ngunit mariing sabi ni Ricardo. Dahan-dahang humahakbang paabante, sinusubukang protektahan si Sofia. Ngunit ang kanyang katawan ay biglang nanghina. Isang matinding kirot ang biglang kumalat sa kanyang dibdib. Isang paalala ng lason na nananalaytay sa kanyang mga ugat. Napahawak siya sa gilid ng lamesa para suportahan ang sarili. Nang makita ni Isabela ang panghihina ni Ricardo, isang demonyong nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi.
Alam niyang ito na ang pagkakataon niya. Gamit ang kabilang kamay, mabilis niyang dinial ang numero ng pulis. Tulong! Tulong! Humagulgol siya sa telepono. Ang boses ay puno ng takot na kanyang nilikha. Ang yaya namin! Sinasaktan niya ako! Tinangka niyang kidnapin ang anak ko! Habang sumisigaw sa telepono, sinadya niyang iguhit ang dulo ng letter opener sa kanyang braso, sapat lang para mag-iwan ng isang mahabang pulang marka. Pagkatapos ay itinapon niya ito sa sahig malapit kay Sofia. Anong ginagawa mo? Gulat na tanong ni Sofia. Lahat ay nangyari ng napakabilis. Ilang minuto lang ang lumipas. Dumating ang mga pulis. Ang mga sirena ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na gabi ng kanilang subdibisyon. Naabutan nila ang isang eksena na perpektong itinanghal ni Isabela. Siya, umiiyak sa isang sulok, may galos sa braso. Si Sofia, nakatayo sa gitna, mukhang natataranta at naguguluhan. At si Ricardo, nakasandal sa lamesa, namumutla at hirap huminga. Siya po, officer, sabi ni Isabela. Itinuturo si Sofia. Sinubukan niya akong saktan nang mahuli ko siyang nagnanakaw. May balak siyang kunin ang anak ko. Hindi po totoo yan, depensa ni Sofia. Ang mga mata ay nagmamakaawa. Nakatingin kay Ricardo. Sir Ricardo, sabihin niyo po ang totoo. Sinubukan ni Ricardo na magsalita. Ngunit ang bawat paghinga ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang baga. Isabela, sinungaling ka. Iyon lang ang mga salitang hirap na lumabas sa kanyang bibig bago siya muling atakihin ng matinding sakit. Para sa mga pulis, malinaw ang sitwasyon. Isang histerikal na may bahay, isang kahina-hinalang kasambahay, at isang amo na tila inatake sa puso dahil sa stress. Miss, sumama po kayo sa amin sa presinto, sabi ng isang pulis kay Sofia. Hawak na ang kanyang braso. Pero wala po akong ginagawang masama. Pagpupumiglas ni Sofia. Habang kinakabitan ng posas ang kanyang mga kamay, ang kanyang mga mata ay hindi humiwalay kay Ricardo. Isang tingin ng pagkagapi, ng takot at ng pag-aalala. Hindi para sa sarili niya, kundi para kay Mateo, na maiiwan sa kamay ng isang halimaw. Nang mailabas na ng mga pulis si Sofia, naiwan ang tatlo sa mansyon. Dahan-dahang tumayo si Isabela, pinunasan ng kanyang mga pekeng luha. Ang itsura ng isang naaping biktima ay naglaho, napalitan ng malamig na tagumpay. Lumapit siya kay Ricardo, na ngayon ay halos hindi na makatayo. Nakikita mo, bulong niya. Ang boses ay parang isang ahas. Sinabi ko sa'yo, ako ang laging mananalo. Inayos niya ang kwelyo ng damit ni Ricardo. Ngayon, dagdag niya na may nakakatakot ng ngiti. Tayo na lang ulit ang natitira. Isang perpektong pamilya. Hindi na kinaya ng katawan ni Ricardo. Ang sakit at ang bigat ng lahat ay tuluyang nagpabagsak sa kanya. Napaluhod siya sa sahig. Ang paningin ay nagdidilim. Ang huli niyang nakita, bago siya mawalan ng malay, ay ang nagtatagumpay na mukha ng kanyang asawa. Sa sandaling iyon, alam niyang natalo siya. Ang kanyang kayamanan, ang kanyang kapangyarihan, lahat ay walang silbi. Ang babaeng pinagkatiwalaan niya ay hawak siya sa leeg. Ang babaeng sinubukan niyang tulungan ay nasa kamay ng mga pulis. At ang kanyang anak ay isang bihag. Lahat ay gumuho. Nagising si Ricardo sa amoy ng antiseptic at sa mahinang tunog ng mga makina. Idinilat niya ang kanyang mga mata. Puti. Puti ang kisame. Puti ang kumot. Nasa ospital siya. Isang doktor ang pumasok sa silid. Mr. Mendoza, buti naman at gising na kayo. You gave us quite a scare. Nagkaroon kayo ng severe cardiac arrhythmia. Ang asawa ko? Iyon ang unang tanong ni Ricardo. Ang boses ay paos. Nasa labas po nag-aalala. Gusto niyo po bang papasukin ko? Huwag. Mabilis na sagot ni Ricardo. Huwag muna. Kailangan kong mag-isip. Nang makaalis ang doktor, sinubukan ni Ricardo na bumangon.
May nakakabit na IV sa kanyang kamay. Kahit nanghihina, alam niyang wala siyang oras na pwedeng sayangin. Bawat segundong naririto siya, si Mateo ay nasa panganib at si Sofia ay nakakulong. Ginamit niya ang lahat ng natitirang lakas. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bedside table. Ang una niyang tinawagan ay ang kanyang pinakamagaling at pinakapinagkakatiwalaang abogado. Ramon, I'm in the hospital. Simula niya, walang paligoy-ligoy. I need you to post bail for someone. Her name is Sofia De Leon. She was arrested last night at my house. Used all our resources. I want her out now. Ricardo, anong nangyari? Nag-aalalang tanong ng abogado. I'll explain later. Just get her out and make sure Isabella doesn't find out. Pagkatapos ng tawag, isinunod niya si Tony, ang investigador. Tony, I need everything you have on Isabella. Everything. Past relationships, financial records, lalo na ang tungkol sa dati niyang asawa. I want it on my secure email in 1 hour. Sa loob ng ilang oras, ang silid ng ospital ay naging kanyang war room. Mula sa kanyang higaan, gamit lang ang telepono, pinakilos niya ang kanyang imperyo. Kinahapunan, dumating si Ramon. She's out, Ricardo. Dinala ko siya sa isang ligtas na lugar. She's waiting for you. Sa tulong ni Ramon, nagawang makalabas ni Ricardo ng ospital nang hindi napapansin ni Isabella. Dinala siya sa isang private condominium unit sa Makati na pagmamay-ari ng kanyang kumpanya, isang lugar na hindi alam ni Isabella. Doon, naghihintay si Sofia. Nang magkita sila, walang nagsalita sa unang ilang segundo. Nakita ni Sofia ang pagod at sakit sa mukha ni Ricardo. Nakita naman ni Ricardo ang takot at pag-aalala sa mga mata ni Sofia. Salamat, basag na sabi ni Sofia. Umiling si Ricardo. Ako dapat ang humingi ng tawad. I'm sorry, Sofia, sa lahat ng ginawa ng pamilya ko sa pamilya mo at sa hindi ko paniniwala sa iyo kaagad. Umupo sila. Sa unang pagkakataon, hindi bilang amo at kasambahay, kundi bilang 2 taong may iisang layunin. Ikinuwento ni Sofia ang lahat, ang tungkol sa kanyang ina, ang dahilan kung bakit siya pumasok sa mansyon, ang pagmamalasakit niya kay Mateo. Ikinuwento rin ni Ricardo ang kanyang mga natuklasan, ang pananakit ni Isabella kay Mateo, ang camera, ang listening device, at higit sa lahat, ang lason. Hindi lang si Mateo ang gusto niyang saktan, sabi ni Ricardo. Ang boses ay puno ng isang malamig na galit. She's trying to kill me, slowly. Kailangan nating kunin si Mateo, desperadong sabi ni Sofia. We will, tiniyak ni Ricardo. Pero hindi sa paraan ng dahas. We need to be smart. We need to expose her for what she really is. Pinakita ni Ricardo kay Sofia ang mga email mula kay Tony, ang mga financial records ni Isabella, ang mga kaduda-dudang transaksyon, at ang pinakahuli at pinakakakila-kilabot na impormasyon. Ang dating asawa ni Isabella, sabi ni Ricardo, binabasa ang report. Namatay sa isang car crash, brake failure, pero ayon sa investigasyon na hindi na ilabas sa publiko, may signs of tampering. The case was dismissed due to lack of evidence. Nagkatinginan sila ni Sofia. Ang kanilang kalaban ay hindi lang isang mapanakit na ina o isang gahamang asawa. Isa siyang mamamatay tao. May ideya ako, sabi ni Ricardo, ang kanyang mga mata, na kanina'y pagod, ay ngayon nag-aalab na. She loves the spotlight. She loves playing the victim. Gagamitin natin yan laban sa kanya. Biglang tumunog ang telepono ni Ricardo. Si Tony. Sir, sabi ng investigador sa kabilang linya. Ang boses ay apurado. May nakuha akong impormasyon. Ang preno ng sasakyan ng dating asawa ni Isabella, pinutol. At ang taong huling nakita malapit sa sasakyan bago ang aksidente ay isang lalaking may koneksyon kay Isabella. Ang Grand Ballroom ng Mendoza Tower ay napuno ng mga pinakamayayamang tao sa Maynila.
Ito ang taunang charity ball ng kumpanya. Isang gabing puno ng glitz at glamour. At sa gitna ng lahat, ang bituin ng gabi ay si Isabela Mendoza. Mula nang maospital si Ricardo, si Isabela na ang gumanap na kahanga-hangang asawa, inaalagaan daw ang may sakit na asawa habang pinapatakbo ang kanilang mga social obligations. Ngayong gabi, suot ang isang kumikinang na gown. Tinatanggap niya ang simpatya at paghanga ng lahat. Pakiramdam niya, nasa tuktok siya ng mundo. Panalo na siya. Nakangiti siyang lumapit sa entablado para sa kanyang talumpati. Ang lahat ng kamera ay nakatutok sa kanya. Ito ang sandaling pinakahihintay niya. Magandang gabi sa inyong lahat. Simula niya, ang boses ay malambing at puno ng kababaang loob. Nais ko sanang kasama natin ngayong gabi ang aking kabiyak, si Ricardo. Ngunit tulad ng alam nyo, siya ay kasalukuyang nagpapagaling. Habang nagsasalita si Isabela, sa control room sa likod ng ballroom, binigyan ni Ricardo ng senyas ang kanyang technical team. Now! At sa mga panahong ito ng pagsubok, patuloy ni Isabela, ang tanging nagpapatatag sa akin ay ang pagmamahal para sa aking pamilya, lalo na para sa aking nag-iisang anak, si Mateo. Biglang namatay ang mga ilaw sa entablado. Tanging isang spotlight ang nanatiling nakatutok sa kanya. Ang malaking LED screen sa likod niya na dapat sana ay magpapakita ng logo ng foundation ay biglang nag-iba ng imahe. Nagsimula ang isang video, ang unang eksena, ang sala ng mansyon ng mga Mendoza. Nakita ng lahat ang itsura ni Isabela. Walang make-up, walang ngiti, kausap ang maliit na si Mateo. Narinig ng buong ballroom ang kanyang malamig na boses. Ang pangit ng gawa mo. Sana hindi ka nalang ipinanganak. Isang kolektibong gasp ang umalingaw-ngaw sa bulwagan. Si Isabela, na kanina'y nakangiti, ay nanigas. Nanlaki ang kanyang mga mata, hindi makapaniwala sa nakikita. Nagpatuloy ang video, sumunod na eksena. Ang kusina. Kitang-kita ng lahat ang pagkilos ni Isabela. Ang pagtalikod niya habang nagtitimpla ng kape. Ang mabilis na paghulog ng isang bagay na pulbos sa tasa. Ang screen ay nahati sa dalawa. Sa kabilang panig, lumabas ang resulta ng laboratorio. Naka-highlight ang salitang positive for oleandrin compound, poison. Ang bulungan ay naging hiyawan. Ang mga kamera ng media na kanina'y kumukuha ng kanyang magandang mukha ay ngayon nagre-record ng kanyang pagkataranta. Patayin na niyo yan. Patayin niyo ang video. Sigaw ni Isabela sa mga staff, ngunit walang sumunod. At ang huling bahagi ng video, isang interview. Isang matandang lalaki, umiiyak. Ako ang ama ng unang asawa ni Isabela, sabi nito. Matagal na naming alam na hindi aksidente ang pagkamatay ng anak ko. Pinatay niya ang anak ko para sa pera. Kasabay nito, ang lahat ng pinto ng ballroom ay bumukas. Pumasok ang mga pulis, mabilis at organisado. Ang ilaw sa buong bulwagan ay bumukas muli. At mula sa isang gilid, lumabas si Ricardo, mukhang payat ngunit determinado. Sa tabi niya ay si Sofia. Karga-karga si Mateo na nakayakap ng mahigpit. The party's over, Isabela, sabi ni Ricardo sa mikropono. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Nang makita ni Isabela na wala na siyang matatatakbuhan, na ang lahat ng kanyang kasinungalingan ay nakalantad na, isang bagay sa loob niya ang tuluyang nasira. Ang kanyang mga mata ay naging parang sa isang hayop na nasukol. Mula sa kanyang maliit na clutch bag, isang bagay ang kumislap. Isang maliit na kutsilyo, isang fruit knife na lagi niyang dala. Sa isang iglap, sa halip na tumakbo palayo, sumugod siya. Hindi papunta kay Ricardo, hindi papunta kay Sofia, papunta kay Mateo. Kung hindi ka mapapa sa akin, walang magmamay-ari sa'yo. Sigaw niya, ang kanyang magandang muka ay nabalutan ng kabaliwan. Ang pag-atake ni Isabela ay mabilis, puno ng desperasyon, ngunit mas mabilis si Ricardo, kahit nanghihina pa,
Tumalon siya, hinaharang ang daan ni Isabela patungo kay Mateo. Sa isang iglap, tinulak niya si Isabela at ang kutsilyo ay bumagsak sa sahig, kumalansing. Kasabay nito, mabilis na niyakap ni Sofia si Mateo. Tinatakpan ang mga mata ng bata upang hindi makita ang karahasan. Dumating ang mga pulis at sa pagkakataong ito, walang makakatulong kay Isabela. Binasa ng isang opisyal ang kanyang mga karapatan habang kinakabitan siya ng posas. Ang dating reyna ng gabi ay ngayon isang bilanggo. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit at pagkagapi. Wala nang sigawan, wala nang drama. Tanging ang tunog ng mga posas at ang mga bulungan ng mga taong nagulat at dismayado ang narinig sa bulwagan. Ilang buwan ang lumipas. Ang balita tungkol sa pagkahuli ni Isabela ay naging headline sa buong bansa. Ang kanyang mga krimen, mula sa pagpapahirap kay Mateo, pagtatangka sa buhay ni Ricardo, hanggang sa pagpatay sa kanyang dating asawa, lahat ay nailantad. Nahaharap siya ngayon sa maraming kaso at inaasahang makukulong siya habang buhay. Ang mansyon ng mga Mendoza ay naibenta. Para kay Ricardo, ang bawat sulok nito ay puno ng masakit na alaala. Bumili siya ng isang mas maliit, ngunit mas mainit at mas malapit sa sentro ng syudad na bahay. Dito, sa bagong tahanan, nagsisimula ang kanilang bagong buhay. Isang hapon, nakita ni Ricardo si Mateo na masayang tumatakbo sa bakuran, hinahabol ang isang paru-paro. Ang dating malungkot at tahimik na bata ay ngayon puno ng buhay. Ang kanyang mga tawa ay umaalingaw-ngaw sa hangin. Sa tulong ng therapy at ng walang humpay na pagmamahal ni Sofia, unti-unting gumagaling ang mga sugat ni Mateo. Napansin niya si Sofia, nakaupo sa swing, nagbabasa ng libro kay Mateo. Ang dating matigas at laging nag-iisa na Sofia ay ngayon, mas malambot, mas bukas. Ang mga mata nito ay puno ng pagmamahal tuwing nakatingin kay Mateo. Lumapit siya sa dalaga. Salamat, bulong niya. Lumingon si Sofia, isang ngiti sa kanyang mga labi. Para saan? Sa lahat. Sa pagliligtas sa aming dalawa. Sa pagbibigay kay Mateo ng buhay na nararapat sa kanya. Umiling si Sofia. Kami dapat ang magpasalamat sa iyo, Ricardo, sa pagbibigay sa amin ng pamilya. Ilang linggo bago nito, dumating ang isang formal na sulat mula sa kumpanya ng mga Mendoza na pinirmahan ng mga abogado. Ito ay isang public apology para sa kanyang ina, si Elena de Leon, at isang malaking financial settlement para sa lahat ng sakit at pagdurusa. Ngunit para kay Sofia, ang pinakamalaking kompensasyon ay hindi ang pera, kundi ang pagkilala at pagtanggap. Ang pagiging bahagi ng pamilya na minsan ay nagtaboy sa kanila. Pinanood ni Ricardo at Sofia si Mateo habang masayang nilalaro ang kanyang mga laruan. Hindi na nagtago si Ricardo sa likod ng kanyang opisina. Araw-araw, nakita siyang nagbabike kasama si Mateo, nagkukwentuhan at nagbabasa ng mga libro. Natutunan niyang maging isang ama. Hindi lang isang tagapagbigay, kundi isang ama na naroroon, nakikinig, at nagmamahal. Dahan-dahang hinawakan ni Ricardo ang kamay ni Sofia. Hindi na ito ang pagmamahal na puno ng duda at hinala, kundi isang pagmamahal na binuo sa pagsubok, pagtitiwala, at pag-unawa. Tumingin sila sa isa't isa. Ang kanilang mga mata ay nagsasalita ng libu-libong salita na hindi kailangan pang sabihin. Ang bawat sugat ay unti-unting naghihilom. Ang bawat nakaraang sakit ay nagbibigay daan sa pag-asa. Dahil ang pamilya, tulad ng natutunan nila, ay hindi lamang tungkol sa dugo. Ito ay tungkol sa puso. Tungkol sa mga taong pinipili mong protektahan, mahalin, at pagkakatiwalaan, kahit sa pinakamadilim na panahon. At sa bagong tahanan na ito, sa ilalim ng bagong araw, sila ay naging isang tunay na pamilya na puno ng pag-asa at walang hanggang pag-ibig.